What's up mga kapatsis? Magandang hapon sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, in Jesus' name, nandito na naman si Tanabas. Si Tanabas is here again to bring you fresh messages that our souls needs. No? Kailangan ng ating mga kaluluwa because the messages that I will share with you today that are quoted from the Holy Scriptures, which is the Bible mga kapatsis. Dahil sa salita ng Diyos, ang sabi sa Matthew Kapitulo 4, versikulo 4, man shall not live by bread alone, but by every word that is spoken by God. My brother and sisters. Now, mga kabradsis, I would like to shout out, the visitation team with my companions and Means Ministry. Shout out to all of you, and may God bless you all with your family, mga kabradsis, And then my brother and sisters, before po ako po mag-proceed, before po tayo mag-proceed sa atin pong pag-usapan ngayon, mga kabradsis, nais ko pong manawagan sa lahat ng mga makapanood sa video ni Tanabas at sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscribers. Mayroon naman tayo ngayon, umabot na po tayong subscribers natin mahigit 300, 363, Mayroon na tayong subscribers na 363 pa lang. Ngunit mga kabradsis, marami na yan, maraming mga taong naniniwala kay Tanabas na mahigit 300 na, ang naniniwala. Kaya mga kabradsis, nais ko pong mananawagan sa mga tao na kung saan po kayo naroroon, kung ikaw po ay nasa Cebu City, dyan po sa Toledo South, Cebu Province, mga kabradsis, nais ko pong magbigay sa inyo ng isang taong makapagbigay kung gusto ninyo pong katiyakan sa buhay at kung gusto ninyo pong makasigurado sa kaligtasan ninyo at makasigurado sa taong maghandol magiging pastor sa inyo, ay mayroon po tayong pastor dyan, si Pastor Nick Bigwer sa Banati, isang pastor na nagpayuniring dyan sa Toledo City, Cebu Province, na kung saan siya po'y nagtuturo talaga sa Biblia at hindi po kayo mapapahamak dahil siya po'y isang pastor na nagtuturo talaga sa banal na kasulatan. Bagamat siya po'y graduated ng isang Bible School, mga kabradsis, ngunit mga kabradsis, siya po'y isang taong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang tinatawag na gift of healing, healing the sick. Kung sino po ang may karamdaman dyan na nakikinig sa akin at nakapanood sa bidyong ito, kung ikaw po'y taga Toledo City, Cebu Province, puntahan ninyo yung pastor na binanggit ko sa inyo, Pastor Nick Bigwer sa Banati. Nandyan lang siya, nakaikot-ikot dyan sa Toledo, Barangay Bato, Sitio Laguna at saka sa Sagay. Nandyan lang siya, mga kabradsis. Pwede ninyo siyang puntahan kung kayo po'y nagdusa sa mga karamdaman ninyo, mayroon po kayong mga masasamang pakiramdam sa inyong mga katawan, puntahan ninyo ito si Pastor Nick Bigwer dahil mayroon siyang gift of healing. Papatungan kayo ng kanyang kamay at kayo po ay umagaling sa pangalan ni Jesus. At kung gusto ninyo na magtanggap ng Bible study, siya po isang tagapagturo sa banal ng kasulatan na makasigurado po kayo wala pong halong money interest, mga kabradsis, dahil ang kanyang pakay, mga kabradsis, na ang mga tao ay dalhin niya sa Panginoon. At kung kayo rin, mga kabradsis, nandyan din doon po sa dulo ng norte, sa Cebu Province, sa Midilin, mayroon din po tayo doon na isang pastora, si Pastora Pai Dominguez sa Banati at sa kanyang husband ni Pastor Charles Dominguez. Sila po'y pastor doon at pwede rin ninyong puntahan doon kung kayo po'y may karamdaman. Papatungan kayo, i-pre-over kayo at kayo makatanggap ng complete healing in the name of Jesus, At saka kung sa mga taong taga Medellin o daan bantayan man kayo, malapit-lapit sa Kawit, Medellin, pwede ninyong i-invite si Pastor Pai, Pastor Pai Dominguez at saka Pastor Charles Dominguez upang kayo po'y turuan sa banal na kasulatan. Dahil po ang itinuturo nila, mga kabradsis, walang halong pamimira, walang halong pang relihiyon, kundi, mga kabradsis, ituturuan kayo kung anong kalooban ng Diyos at dalhin talaga kayo sa paanan ng Diyos, mga kabradsis, Sino man sa inyo na makapanood sa bidyong ito sa Tanabas, i-rekomenda ko po ang pastor na ito sa Norte, sa Medellin at saka sa South, Toledo City, Cebu Province. Ang atin pong pag-usapan, mga kabradsis,
mayroon pong isang tinatawag na taong, kumbaga, isang influencer kasi, no? Kasi nagbubusi siya on air sa radio station at marami namang nakikinig sa kanya, lalo na sa northern part sa Cebu at saka sa southern part sa Cebu. Maraming parang ina-idol itong tinatawag na abogado na si Rupil Banyok, mga kabradsis. Ito pong abogado na to, siya po ay nagiging fit defender or CFD noong unang panahon. Ngayon, hindi naman siya nag-function. Kaya lang, mga kabradsis, mayroon siyang binanggit sa kanyang programa. Mga kabradsis, ayaw ko pong ang bawat isa'y maniniwala sa kanya dahil yun po'y hindi talaga totoo, mga kabradsis. Na mayroon siyang binabanggit itong taong ito, kaya nga mga kabradsis, nais ko po na ang bawat isa sa inyo'y mapangsuri po tayo, no? Sa atin pong, kung sino po ang dapat nating pakinggan at sino po ang dapat nating paniniwalaan, mga kabradsis. Ito po sa sinabi po ng isang anchorman sa radio station, mga kabradsis, na ito pa pala ang tinatawag na Pope or Papa sa Roma. Ito pa pala daw, siya pa pala ay isang tinatawag na the infallibility of the Pope. Ang Pope pala, ayon po sa doktrina ng relihiyong Romano-Katoliko, ito po yung sinaysay ng isang radio commentator na ito pa palang Pope nagkapalit. Kasi pag mamatay yung isang Pope, palitan naman yun ng ibang Pope. Ayon po sa sa resulta sa eleksyon, no? Mayroong maganap na eleksyon, no? Pag mawala na yung isang Pope. Ang sabi na ang Pope pa pala daw, infallible daw ang Pope, na hindi daw magkamali ang Pope, tama o insakto daw lahat ang mga desisyon ng Pope, at saka talagang hindi daw magkamali. Totoo, tama, lahat. Kaya mga kabradsis, para akong naalarma, dahil kung sasabihin natin na infallible yung Pope, mga kabradsis, meaning hindi daw magkamali, insakto lahat, lalabas ang katanungan dito kung bakit ang itinuturo ng Iglesia Romana Katolika na pinamunuan ng isang Pope ay bakit ang itinuturo nila, mga kabradsis, ay mali. Hindi tama ayon sa Biblia. Dahil alam natin, mga kabradsis, na ang katuruan, ang aral ng isang relihiyon ay isang aral na salungat sa banal na kasulatan, which is the Word of God. Ngayon, sinasabi na tama daw. Eh bakit? Yung mga matataas na oposisyon dyan sa isang religion, kung hindi yun, magkamali yung Pope nyo, bakit pumayag yung Pope ninyo magturo kayo ng kamalian? Magturo kayo ng labag sa Panginoon? Bakit itinuturo ninyo na pwedeng magkaroon kayo ng mga Diyos-Diyosan, rebulto, tapos mag-schedule kayo mga pista, sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto na yan na gawa ng tao, inuukit ng tao. Tapos may doktrina pa kayong tinatawag na binyagan ang bata na sanggol, na wala naman yun sa Biblia, labag naman yun sa Biblia, hindi naman yun pwedeng binyagan. Yun ang katuruan ng isang relihiyon, mga kabradsis, na dapat ninyong malaman kung gaano kasalungat ang pangangaral sa mga leader ng isang religion. Kaya nais ko po na gumising kayo, may mga defender ng isang religion na kumbaga pinapaniwala ang mga tao na wala namang basihan sa Biblia. Bakit sinasabing infallibility or infallible ang kanilang leader sa relihiyon pagkatapos nagtuturo ka na pwede yung patungkol sa All Souls Day? Bawal naman yun na mayroon tayong pag-celebrate patungkol sa tinatawag na patay. Dahil sinasabi naman ang Panginoong Yesus, dyan po sa the book of Luke, chapter 9, 52 to 63 or 62, na sinasabi dyan na pabayaan ninyo yung mga bangkay. Hayaan ninyo yung mga patay na maglibing sa kanilang bangkay. Yun ang patunay, mga kabradsis, na hindi na mahalaga pagpatay na ang tao. Wala na. No, yung pagbuhay pa yung tao, mga kabradsis, yun ng panahon na gawan mo sila ng mga mabubuti.
Hindi yung wala na. Iyon mga kabradsis, ang pangaral, katuruan, isang turo na panliling lang. Bakit panliling lang? Dahil ayaw nilang mawala yung klaseng selebrasyon, All Souls Day, dahil dyan sila kumita din sila sapagkat ang mga taong naniniwala sa kanila magpatuloy magbayad sa kanilang prayer o pamisa. Dahil daw nasa purgatory daw, itong purgatory, isang katuruan na talagang salungat sa Biblia. Dahil wala kang makita sa Biblia patungkol sa tinatawag na purgatory. Ayon po sa maliliit na booklet sa katisismo ng relihiyong Romano-Katoliko, purgatory is invented from the Rome. Ito po'y gawa-gawa lang. Wala po itong katuturan, mga kabransis. Kaya mga kabransis, nais ko pong ituwid itong isang komentator, radyo komentator, dahil siya po'y nagsabi ng pupoy infallible, hindi daw magkamali. Palagi talagang insakto, no? Walang pagkakamali, walang pagkakasala. Ngunit ito po'y kasinungalingan, mga kabradsis, dahil wala nang ibang tinatawag na infallible, mga kabradsis, ang Diyos lang. Siya lang ang hindi magkamali. Siya lang ang perpekto. Siya lang ang hindi magkakasala. At siya lang, ang Diyos lang, ang hindi talaga, ang laging tama, mga kabradsis. Walang taong magsabi na siya po'y infallible. Yung Pope na sinasabi na infallible daw, sa aral nyo lang, sa pagtuturo nyo lang, palpak na. No? Dahil makikilala kayo, kung kayo po'y infallible, na hindi po kayo magkamali, no? Makikilala kayo sa inyong mga aral, dahil salungat at saka nilabag ninyo ang aral sa Diyos dito sa Biblia. Kaya hindi pwede na maging infallible yung leader nyo. At ito pong Pope, sabi ng isang komentator, siya daw ay kapalit ang pinakauna daw ang Papa, mga kabradsis, siya si St. Peter daw. Huwag kayong maniwala dahil si Pedro, mga kabradsis, ay isang apostol ni Kristo. Isang Hudyo na hindi siya maging leader ng mga Romano. Hindi pwede na gawin siyang Papa sa Roma dahil si Pedro, mga kabradsis, apostol ni Kristo, siya po'y Hudyo, siya po'y nasa Israel. Oh? At saka, kung si Pedro po'y nandito, mga kabradsis, sigurado talaga napagagalitan itong religion na to. Bakit niyo ako inaangkin? Kayo nga ang pumapatay sa akin. Mga Romano nga pumapatay sa kanya doon sa Roma. Tapos, sasabihin ninyo na siya nagiging pinuno sa relihiyong Romano. Hindi yun magkatugma, mga kabradsis. Dahil si Pedro, mga kabradsis, isang apostol ni Kristo. Walang ibang tinuturo, mga kabradsis, ang katuruan ng Diyos, ang Biblia, ang turo ni Kristo. Kayo, ang religion ninyo, nagtuturo sa lungat sa Biblia, tapos sasabihin ninyo na si Pedro ang pinakaunang pope ninyo. Yun lang ang angkin nyo lang, nag-claim lang kayo na ang pinakaunang papa ninyo si Pedro, ngunit walang katotohanan yun, mga kabradsis. Dahil si Apostol Pedro sa first century pa lang, wala na sila. Tapos, nagkaroon ng pope sa relihiyong Romano-Katoliko, ang nag-declare yon si Emperor Theodosius ang nag-declare na ang religion ng Roman Empire is Roman Catholic Church. Kailan ba yun nangyari? Pag 6th century, pag 4th century, mga kabradsis. Pag 400 years, matagal nang nawala ang mga apostol. Kaya mga kabradsis, kung walang magtuturo ng totoo, no? Maniwala kayo o sa hindi. No? Masaya ang iba dahil mayroong nagtuturo, nagbubulgar sa mga katiwalian sa isang religion, mga kabradsis. Ito po si Tanabas, mga kabradsis. Tuturuan kayo patungkol sa katotohanan. Ang Biblia, mga kabradsis, nais ko pong i-base natin sa Biblia na wala nang ibang infallible, na hindi magkamali, walang ibang insakto, at walang ibang laging tama, walang pagkakasala, Diyos lang. Yung papa ninyo, maraming kamalian yun, tapos sabihin ninyo the infallibility of the Pope. Pwede ma-infallible ba yung tao? Ha? Walang ibang infallible, mga kabradsis. Yung hindi magkamali, hindi magkasala, insakto palagi. Ang Diyos lang. Laging tama. Bakit? Ang Diyos lang ang perfect, mga kabradsis. Kung atin pong mabasahin dyan, mga kabradsis, sa 2 Samuel, chapter 22, verse 31, pwede ninyong basahin dyan sa screen, mga kabradsis. Ilagay ko dyan kung anong nakasabi dyan. Sa 2 Samuel, chapter 22, verse 31, at saka sa Psalm 18, verse 30, mga kabradsis, state, as for God, His way is perfect. Naka-state diyan, mga kabradsis, na ang Diyos, ang kanyang mga kaparaanan, ang kanyang daanan, ay perfecto, mga kabradsis. Laging kompleto. Perfect, mga kabradsis. Kung tingnan natin ang Biblia. Dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 22, kung atin pong babasahin, ilagay ko sa screen, nandiyan, mga kabradsis, si Kristo bilang isang pattern, example, na kailangang susundan ng tao, siya po'y walang kasalanan. Walang kasinungalingan na masumpungan sa kaniyang bibig. Walang pagkakasala. Walang kahit anong
mancha sa kanyang buhay ni Jesus, mga kabrothers. Wala, si Jesus ang Diyos lang, mga kabrothers, ang hindi magkakamali. Si Jesus lang, mga kabrothers, ang walang pagkakasala, hindi nagsisinungaling. Bagamat, sa mga apostol, mga kabrothers, hindi mo masabi, si Apostol Paul nga, nagsabi sa kanyang sarili na ako po'y hindi talaga ako ganap, hindi ako perfect. Ha? Hindi ako perfect. Sa Philippians, bamasahin mo, mga kabrothers, dito po sa Philippians, nakalagay sa screen. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12, I have not yet reached my goal and I am not perfect. Mga kabrothers, ayon po sa banal na kasulatan. I am not perfect. Yun ang sabi ni Pablo. Ha? Inamin ni Apostol Pablo na siya po hindi perfecto. Ngunit sasabihin ng isang religion, itong isang commentator, hindi naman yun sa kanya. No? Baka na may nakuha lang niya yung impormasyon sa kanyang pag-research patungkol sa mga pope sa religion. Ay dati siya isang siya isang Roman Catholic defender. Kaya lang laging matata eh. No? Minsan sumasama yun ni Brother Socrates Fernandez. Oh. Kaya mga kabrothers, kapag walang taong magturo ng katotohanan, hindi talaga kayo makalalabas diyan. Dahil mga kabrothers, ang katotohanan lang, dito po, babasahin ko mga kabrothers, dito sa John 8:32. Nagsabi po dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya mayroong mga taong nagtuturo dito sa social media, sa YouTube, sa Facebook, mayroong mga taong nagtuturo ng katotohanan para makilala ninyo, palalayain kayo ng katotohanan, mga kabrothers. Kaya mga kabrothers, at itong sabi ni Apostol Pedro, mismo nga ang Pedro na ginawa ninyong isang leader, isang pope daw, siya mismo ang nagpapatunay. Si Jesus, walang kasalanan, hindi nagsisinungaling, no lying found in his mouth. Bakit? Pinapatunayan ni Pedro na si Jesus lang ang ganyan. Sabi po ni Pablo, tayo po'y magkakamali. We are not perfect in our ways, mga kabrothers. Kahit si Apostol Santiago. Kung atin pong babasahin dyan ni Apostol Santiago, ito po'y isang tinatawag na warning. Warning po ito sa lahat ng mga churches, mga kabrothers. Sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 2, tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Inamin ni Apostol Santiago, tayong lahat ay malimit magkamali. Magkamali talaga ang tao, lalo na sa pananalita. Ito din si Apostol Santiago, aminado siya, pati siya kasama siya. Kaya nga sinabi niya, kasama ito si Santiago. Yun mga kabrothers. Tapos sabihin ninyo na the infallibility of the Pope sa religion ninyo. Tapos natuturo kayo na salungat sa Biblia. Tapos sabihin ninyo, infallibility, hindi magkamali, tama palagi, insakto. Paano kayo mainsakto? Gumagawa kayo ng sarili ninyong mga doktrina. Tama ba yun? Malaking pagkamali, malaking kinagagalit ng Diyos yun. Lalo na kayong mga leader dyan sa religion. Hindi man lang ninyo tinuturuan na bawal itong magkaroon ng rebulto, mga larawan. Magsamba, magluhod sa larawan. Tapos sabihin ninyo, infallibility of the Pope. Ganyan ba? Mayroon kayong mga katuruan, wala sa Biblia. Tapos itinuturo ninyo. Maraming mga tradisyon na itinuturo sa tinatawag na religion. All Souls Day, Purgatory, kapistahan ng mga religion sa mga rebulto. Tapos binyagan ng bata. Tapos Seven Sacrament daw. Saan ba yung Seven Sacrament ng para sundin mo para ka masigurado? Bakit sasabihin mong sakramento? Sakramento means sacred. Bakit yung sakramento, yung tinatawag niyo sakramento, kasal, patay, bunyag, bakit kayo nagpapabayad? Sacred dapat walang bayad kasi banal, sacred. Makikilala mo talaga, totoo, pira lang talaga. Sacred, sakramento pa kayong religion mo. Sakramento, nilinglang lang ninyo mga tao, turuan ninyo sa pamagitan ng Biblia, huwag yung aralin nyo para kayong makapira religion. Kayong mga defender, kayong mga kapanian na hindi kayo natuturo ng wasto, ng tama. Pinabayaan ninyo ang mga tao na nagiging ignorante sa Biblia dahil hindi nyo i-endorse ang Biblia. Pinapaliwanag ninyo sa sa business nyo. Ano kayo na rebulto. Ibibibistahan tapos ibibinta ninyo iba't ibang uring price, iba't ibang presyo. Mamahalin pala ba? Yung mga rosary, yung ginagawa niyo, yung mga doktrina para mapirahan ninyo ang mga tao. Kahit 200, depende sa klase na rosary, depende sa klase na tinatawag na rosary. Kung ito po'y mahaba, mahal yun. Maybe, mas nasa 500 plus. Kahit 10 pesos lang yan, maiksi lang yung rosary, kahit 20 pesos lang yun, kapag bumili yung mga membro ninyo na almost 90%, 80% sa populations of the world, napakalaking pera yun. Dito lang sa Pilipinas, 110 million po tayo ang population. Dito, nasa 80%. Baka naman mga nasa 80 million, 90 million ang membro ng Katoliko, 90 million. Yung 90 million na mga, 90 million yung 90 million na mga tao, pati na mga bata, bumibili, ilang sakong pira ang malikom nyo, mga. Kaya mga kabrothers, kailangan na talaga na kayo po'y gumising, mga kabrothers. Yung mga kabrothers, magkamali ang mga apostol, kaya huwag ninyong sabihin kayong Romano Katoliko, kahit sino pa kayong defender, kahit sino pa kayong abogado, kahit sino pa kayong obispo, sabihin ninyo ang totoo. Huwag ninyong sabihin in the infallibility of the Pope, hindi daw magkamali. Mali na nga kayo sa mga katuruan aralin nyo, tapos sabihin ninyong infallible.
Walang ibang infallible ang Diyos, Jesus at ang kanyang salita. Yun ang totoo. Sabihin ninyo na kayo po'y infallibility. Nakakaano kayo? Sinabi na nga sa Biblia, Ecclesiastes Kapitulo 7, versículo 20, mayroon dyan na sinasabi na talagang wala talagang mga matutuwid sa ibabaw ng mundong ito. Walang gumagawa ng mabuti at walang gumagawa na hindi magkakasala. Surely there is not righteous man on earth who does good and never sins. Yun ang sabi sa Ecclesiastes chapter 7, verse 20, mga kapatid. Wala talaga. Kaya huwag kayong patutunwari, huwag kayong deceiver. That is deceptions. Hindi daw magkamali ang isang nasabi na nga sa Biblia according to Apostle Paul sa Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Wala talaga ang mga matutuwid. Kailan tayo matuwid? Sa pamagitan lang ni Jesus, ni Jesus Christ. Kaya wala kayong ipagyayabang sa sarili natin na tayo infallible, hindi po magkamali, insakto palagi, tama palagi. Hindi po talaga tayo pwedeng magbultsaka na tayo po'y infallible, perfect po tayo. Dahil nakasulat na, maging righteous lang ang tao pag siya po'y lumapit kay Jesus, maniniwala at susunod ka kay Jesus. Yun ang righteousness na galing ng Diyos. No? Sa paningin ng Diyos, ikaw magiging righteous sa pamagitan lang ni Jesus. Believe Jesus Christ, follow Jesus Christ. Yun ang tinatawag na required sa Diyos, mga kapatid.